Welcome na naman po pala sa panibagong video mga ka-hunter. Sa video ko po palang to ay ituturo ko sa inyo kung paano po yung tamang distansya ng wire ng mga toy gun nyo para hindi po pumapalya yung inyong mga toy gun. So bago po yan, pa-like and share naman po ng video to at pa-subscribe na rin po ng channel ko kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. So ito nga po pala mga ka-hunter. Katatapos ko pa lang po pala itong kabitan ng stove igniter ngayon. Katatapos ko pa lang pong kabitan to. Dalawa po itong kinabitan ko pala ngayon. Yan. So ito po ay kakabitan ko na po ng wire. Tuturo ko sa inyo kung paano yung distansya ng wire dito sa may chamber o sa may tangke para hindi po pumapalya yung inyong mga toy gun. So yan, simulan na po natin. So syempre po kailangan natin gumamit ng metro tsaka lapis o mark. Tapos gagamit din po tayo ng wire. Ito po pala yung kinuha ko sa stove po ito, yung nag-i-spark po yan sa may stove. Pinagputol-putol ko na lang po. Pinagdalawa ko po yung isa kasi hindi naman po gagamit ng mahabang wire dito sa may tangke, sa may chamber. So sukatan po muna natin ng distansya galing dito sa may dugtungan po ng ating alcohol tank. So magsusukat po tayo ng 2 inches. 2 inches po galing dito hanggang dito. So 2 inches. Pagkatapos po ay lagyan nyo po ng mark o sinyal. Tapos yung pagitan naman po nito, po yung buwig ko. Yan, dito po ako maglalagay. Tapos yung pagitan naman po nito dito ng isa, mga 1 cm lang po mga ka-hunter. 1 cm. So yan po, nilagyan ko na po ng sinyal. Yan, 1 cm po yung kanyang pagitan dito. Yan, magkatabi po yan. Tapos yung galing naman dito ay 2 inches. Hindi po kasi pwede na masyadong malapit din dito sa may bungad yung ating wire kasi minsan pumapalya po yung pag nag-spark po yung ating igniter. Kailangan may distansya po ng kaunti dito. So ang susunod po natin gagawin ay magputol po kayo ng wire na gagamitin nyo. Ako po ginagamit ko yung ganito kalaki, yung ipapasok po sa loob. Galing din po ito dun sa stove, yung pinaka nag-spark. Yung haba niya po ay nasa 2 cm. Yung dalawa na po ito, pareho po yung haba niya, 2 cm. So pag lagyan nyo na po nasukat nyo na po yung distansya dito, pwede na natin butasan niya. So sa pagbutas ko po pala dito sa PVC, gagamit po ako nitong matulis lang pong wire. Galing po ito sa blind rivets dito po. Tinanggal ko lang po ito. Tapos yung dulo po nito, tinulisan ko lang po yan. Kaya po niyan. Mas maganda po kasi yung kung masikip po yung ilalagay nyo dito, yung hindi maluwag yung wire, yung sakto lang. Yung masikip po yung inyong wire na ilalagay.
bubutasan ko lang po ito. Ayan na nga po, nabutasan ko na po ng dalawa. Yan. Yan o, kita nyo naman po. Tapos pag nabutasan na po natin ay pwede nating isuot po itong ating wire. Ito po yung magsisilbing mag-i-spark po dito sa loob. Ayan na nga po, nilagay ko na yung wire na yung mag-i-spark po sa loob ng ng ating chamber. Ayan po sa loob po. Medyo madilim nga lang. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo para makita nyo sa loob ko ano yung itsura nya. Kaya po wire yung nilalagay ko para hindi basta-bastang nasusunog yung yung gantong alambre. Stainless din po pala to, kaya hindi basta-basta kakalawangin sa loob. Mas maganda po kasi yung stainless. Tapos kung wire naman pong ganito ilalagay nyo, pag nasunog po yan, wala na pag nababalot ng lalo na pag nasasama po itong wire na to. Pag nasunog po yan, natabunan yung inyong wire, wala na yan, hindi na po yan mag-spark. Kaya mas maganda po yung ganito yung ilalagay nyo, meron kayong gantong wire na ilalagay na nakabukod dito sa wire na itong may balat. Ang ating gagawin ay lagyan po natin ito ng fuse glue para hindi gagalaw. So yan po, pag nalagyan nyo na po pala ng fuse glue, pwede na po pala natin itong ilagay na wire. I-connect na po natin dito sa may pinasok natin ditong dalawang wire. Ito po pala ay nilagyan ko na rin ng wire papunta dito sa sa main stove. Nilagyan ko na po ito kanina bago po bago ko po ito in-epoxy. So yan, sukatan lang po natin to kung ano yung haba niya bago natin putulan. So yan na po pala mga kanter, nailagay ko na yung wire dito sa dalawang wire na pupunta po sa loob. So ayan po yung itsura niya. Yan, nag-spark na po siya. Tingnan niyo po. Yun. Yun, lakas po ng spark. Kita niyo naman po. Yun, lakas po ng spark. So yan po mga kanter, yung sa loob po pala nito, yung distansya nyo, di ba hindi po ba yung distansya nyo dito ay 1 cm? Yung sa loob po ay nyo po, medyo palilitin nyo po yung distansya. Bali, hahatiin nyo po yung 1 cm, gawin nyo lang po mga 5 mm lang po, ganun, mga 0.5 or 5 mm. Yun po yung tamang distansya po pala nung ating wire para hindi po papalya yung ating mga laruan o yung ating mga toyga. Ito po yung discard. So pag ilagay na po pala natin tong wire, so pwede na po natin yan lagyan ng epoxy. Pwede nang balutan po yan lahat para hindi po mag-ground po yung dalawang yan. Mas maganda po kasing babalutan natin ng epoxy yan para mas maganda. So yan po pala mga kanter yung itsura niya sa loob. Pag alambre yung nilagay natin, ganyan po yung, pati po yung pagitan niya, ganyan po ganyan lang po yung pagitan niya. Yan mga nasa 5 mm ata yung niya, 5 mm yung pagitan niya.
Hindi naman pwede kasing natin yung masyadong layo kasi hindi yun mag-i-spark. So yan po. Yan na. So yan. Sana po may natutunan naman po kayo sa panibago kong video. So bago po yung pa-like and share naman po ng video to kung nagustuhan nyo, subscribe na rin po ng aking channel kung hindi ka pa po pala nakapag-subscribe. So sana po nakatulong yung video to. Hanggang sa muli po mga ka-hunter. So abangan nyo naman yung mga susunod kong video. Salamat po sa panonood ng video to. Hanggang sa muli.